Inaanyayahan namin kayo na makinig sa isang kwentong puno ng dramatikong pangyayari at tunay na nakakaiyak na may pamagat na pagdiriwang ng biyenan. Hinarangan ng aking biyenang babae ang aking mga magulang sa pintuan, may limitasyon ang pagkain sa handaan. Sinabihan silang umuwi na, at inakay ko sila sa isang 5-star na restaurant. Nang maglaon, nagulat ang aking biyenang babae at nagtanong, sino ang magbabayad ng 500,000 piso? Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay parang sumisigaw para sa kawalan ng lakas at pagkainip na umaapaw sa aking dibdib. Mahigpit kong hawak ang manibela, ang aking mga mata ay nakadikit sa makapal na trapiko na hindi gumagalaw sa harap ko. Mahigit 40 minuto na ang lumipas, at ang aking sasakyan ay ilang metro lamang ang nakagalaw sa daan patungo sa Imperial Hotel, ang lugar kung saan, sa ilang sandali lamang, ang handaang pagdiriwang ng ika-70 kaarawan ng aking biyenang lalaki ay opisyal na magsisimula na. Ang handaan na pinag-ukulan ko ng buong puso at isang napakalaking halaga ng 500,000 piso. Para sa paghahanda, personal kong pinili ang bawat pagkain, inaprubahan ang bawat detalye ng dekorasyon, na may isang simpleng pananabik lamang ang magpasaya sa aking biyenang lalaki upang ang aking asawa si Daniel ay makapagmayabang sa harap ng kanyang mga kaibigan at upang ang aking biyenang babae si Doña Carmen ay maging masaya sa kanyang may bahay na ito kahit isang beses lamang. Ngunit ngayon, ang lahat ng maingat na paghahanda ay tila nagiging laban sa akin, naiipit ako. Habang ang dalawang pinakamahalaga sa aking buhay, ang aking ama't ina, ay malamang na nakarating na doon. Ang telepono sa upuang katabi ko ay nag-vibrate numero ng aking nanay. Humigpit ang aking puso, dali-dali akong kumuha ng earphone. Alo, nanay, nandoon na ba kayo ni tatay? Pasensya na nanay, nakakulong ako sa trapiko. Malapit na ako. Sa kabilang linya, ang boses ng aking nanay ay may kaunting pag-aalangan, halo ng pagod mula sa mahabang biyahe. Oo, anak, nandito na kami sa lobby ng hotel. Napakaganda at napakalaki nito, parang palasyo. Huwag ka magmadalian, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Dito na lang kami maghihintay sa iyo. Sa pakikinig sa boses ng aking nanay, naiilarawan ko ang dalawang figura. Ang aking mga magulang ay nagising pa ng ika-4 ng umaga, nagsabing sumakay sa pinakamaagang bus mula sa lalawigan patungong lungsod. Tiyak na ang maingat at maalingasngas na biyahe ay nagpagod sa dalawang matandang katawan. Naiisip ko ang aking ama na nakasuot ng kupas na polo shirt, maingat na yakap ang basket ng regalo mula sa probinsya. Sa loob ng basket ay isang dosenang itlog ng manok na pinastol, ilang saging na latundan at isang malaking manok na matagal niyang pinalaki sa loob ng 1 taon para gamitin bilang regalo sa pagdiriwang ng biyenang lalaki. Para sa iba, baka ito ay mga ordinaryong bagay lamang, ngunit para sa aking mga magulang, ito ay ang kanilang buong puso, ang kanilang pagsasakripisyo, ang pinakatapat na pagmamahal na mayroon sila. Nabulunan ako sa kinukuha at nagsalita sa telepono, Nanay, pumasok na kayo sa loob ng lobby at maghanap ng upuan para makapagpahinga. May aircon doon, huwag kayong tumayo sa labas sa init. Sabihin lang ninyo na kayo ay panauhin ni Doña Carmen at ituturo nila sa inyo ang daanan. Naku anak, ang damit namin ay marumi at alikabok sa biyahe, matatawanan tayo ng mga tao roon. Dito na lang kami sa lilim ng puno maghihintay sa iyo. Ang boses ng aking nanay ay puno pa rin ng pag-aalala at ang aking puso ay kumapit ng malakas. Ang pagiging mahiyain at mababang pakiramdam ng aking mga magulang ay parang kutsilyo na nagtataga sa aking puso sa loob ng maraming taon. Palagi na lang silang ganoon, laging nangangamba na maging abala, laging nangangamba na maging pasanin ng kanilang mga anak. Ibinaba ko ang telepono, ang aking puso ay nagniningas. Kailangan ko napuntahan sila agad. Hindi ko maaaring hayaang manatili silang nakatayo sa labas ng gusali ng kahit 1 segundo pa. Sa kabutihang palad, nagsimulang gumalaw ang trapiko. Tinulak ko ang gas pedal at nagmadaling pumunta sa hotel. Nang makapasok ang aking sasakyan sa maliwanag na compound ng Imperial Hotel,
Isang tanawin ang tumama sa aking mga mata na parang huminto ang aking puso. Doon sa harap ng pangunahing labi na nakabato ng granite na makintab, sa ilalim ng maningning na kristal na chandelier, nakatayo ang aking mga magulang na liit at nawawala. Ang mga katawan ng dalawang matatanda ay maliit at kagiyat, nagtutunggaling malupit sa karangyaan ng paligid. At nakatayo sa harap nila, haharangin ang pintuan, ay isang pamilyar na anino, ang aking biyenang babae, si Doña Carmen. Nakasuot siya ng malugod na baro, na kulay pula maitim na espesyal na itinahi, may suot na malaking perlas na kuwintas sa leeg, ang buhok ay maingat na nakasalang. Ang buong katawan niya ay nagpapakita ng peking karangyaan, isang aura na lagi niyang sinisikap na ipinta para sa sarili niya. Ngunit ang kanyang mukha sa sandaling ito ay nakuurong sa isang ngiti ng pang-uusig na hindi pinagtataakipan. Ang kanyang mga matang matalas ay sumuri sa aking mga magulang mula ulo hanggang paa, parang tinitingnan ang dalawang kakaibang nilalang na galing sa ibang planeta. Nagmadali akong huminto ng sasakyan at bago pa maaari kong patayin ang makina, tumalon na ako palabas at tumakbo patungo sa kanila. Ngunit huli na ako. Malinaw kong narinig ang bawat malupit na salita na lumabas mula sa mapulang pintura na bibig niya. Anong gagawin ninyo rito? Ang boses niya ay sinadyang malakas upang marinig ng mga mararangyang panauhing bumababa mula sa mga mamahaling sasakyan sa malapit. Alam ba ninyo kung saan kayo naandito? Lahat ng tao rito ay mga importanteng tao, mga taong may katayuan sa lipunan. Tingnan ninyo ang inyong damit, hindi ba ninyo nakita na nag-aapoy ang mga mata ng ibang tao? Anong nasa basket na iyan? Manok at itlog. Akala ba ninyo ito ay palengke sa probinsya? Nanginig ang aking ama, ang kanyang mukha na kayumanggi sa araw ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, ang kanyang boses ay lumabas na puno ng kahihiyan. Opo, po. Mahal naming biyenang babae, gusto lang naming. Pinigilan siya ni Doña Carmen at tumatawa ng maingay. Wala akong ganitong klase ng biyenan na galing probinsya at walang-wala. Sinabi ko na kay Carla, walang pumasok na hindi imbitado sa handaang ito. Bakit hindi ba niya sinabi sa inyo? Ang aking nanay ay nakatayo sa likod ng aking ama. Mahigpit na hawak ang tabi ng kanyang damit. Ayaw niyang itaas ang kanyang mukha. Nakatingin lang sa lupa sa kanyang mga lumang tsinelas na naubos na. Nakita ko ang kanyang mga payat na balikat na nanginginig. Umiiyak siya. Ang mga luha ay tahimik na nagtatago ng hapdi at kahihiyan. Hindi pa titigil si Doña Carmen. Humakbang siya ng isa pa, ang kanyang boses ay bumaba ngunit puno ng pagbabanta, parang isang huling hatol. Pakinggan ninyo ito ng malinaw. Ang lahat ng pagkain sa handaang ito ay nakaporsyon na, walang para sa mga hindi imbitado. May limitasyon ang pagkain. Umuwi na kayo. Ang mga salitang iyon, 6 na salitang maikli, ngunit malupit tulad ng kutsilyo ng yelo na tumusok sa aking dibdib. Parang nagaliling ang lupa sa paligid ko. Nawala ang lahat ng tunog, naiwan lamang ang ugong sa aking mga tainga. Nakita ko ang aking ama, ang lalaking hindi nagpapaluhod sa kahit sino sa buong buhay niya. Nakatayo doon, yumukod na ang likod, ang dalawang magaspang na kamay ay nakakulangot ng matindi anupat ang mga bukol ng kanyang mga daliri ay naging maputi. Hindi siya makasalita, kahit isa ang sama ng loob ay pumigil sa lahat ng salita sa kanyang lalamunan. Tahimik lamang siyang lumiko at hinawakan ang kamay ng aking nanay, handa nang umalis sa katahimikang puno ng kahihiyan. Sa mismong sandaling iyon, tumakbo ako. Hindi na ako nakakaramdam ng galit. Ang galit ay nawala, pinalitan ng isang masakit na pagdurusa at isang malamig na determinasyon na nakakagulat. Napagtanto ko na ang araw na ito ay hindi lamang handaan para sa aking biyenang lalaki. Ito ay ang araw ng libing ng aking pag-aasawa, ang libing ng mahabang taon ng pagtitiis at sakripisyo sa kawalan. Mga minamahal na manonood, ang kwentong inyong sinusundan ay isang mahabang paglalakbay na puno ng emosyon upang maipahayag ng buo ang mga mensahe tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, dignidad at katarungan. Ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring haka-haka at may tulong ng artipisyal na katalinuhan,
para sa layunin ng pinakamalalim na karanasan sa libangan at mga makabuluhang aral na pang-edukasyon. Umaasa kami na kasama ninyo naming tatahak hanggang sa katapusan ng daan na ito upang makita kung paano haharapin ng babae sa kwento ang paparating na bagyo at kung mahahanap niya ang kaligayahan at paggalang na nararapat sa kanya. Sumugod ako parang palaso, bumalong ang aking mga bisig sa payat at nanginginig na balikat ng aking nanay. Naramdaman ko ang bawat alon ng tinatago niyang luha sa kanyang dibdib, isang tahimik na hapdi na mas masakit pa sa libu-libong daing. Itinangad ko ang aking ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ng aking ama na dumilim sa sakit at kahihiyan. Ang aking boses ay parang basag, nagkakabiyak-biyak. Halika na, tatay, nanay, dalhin ko kayo. Sadyang hindi ako lumingon kay Doña Carmen kahit isang beses. Para sa akin, siya ngayon ay hindi na tao, isang lason lamang siya na lumalagalag sa hangin. Ang aking paghamak sa kanya ay lumampas na sa galit. Ang galit ay maaaring magpawala ng kontrol sa tao, ngunit ang ganap na paghamak ay nagbibigay sa akin ng katahimikang nakakagulat. Iisa lamang ang aking iniisip, dalhin ang aking mga magulang palayo sa maruming lugar na ito agad, palayo sa pag-usisa ng mga estranyo, at pinakamahalaga, palayo sa kasamaan ng babaeng akala ko ay pamilya ko sa loob ng maraming taon. Nang iakay ko ang aking ama't ina papalayo, isang pamilyar, ngunit kakaibang boses ang tumakas mula sa likod. Huminto ang aking mga paa. Carla, ano ang ginagawa mo? Tinitingnan tayo ng lahat. Si Daniel ang aking asawa. Nagmamadali siyang lumabas mula sa loob ng ballroom. Ang karaniwang magandang mukha niya ay nabasa ng kalituhan at pagkabigla. Hindi siya tumingin sa aking mga magulang. Walang kahit isang pagtango ng ulo bilang pagbati. Walang salita ng pagtatanong pagkatapos ng kanilang mahabang biyahe. Ang kanyang mga mata ay nakadikit lamang sa akin, isang sulyap na puno ng sisi. Para bang ako ang nagdudulot ng problema, ako ang nagwawasak ng lahat. Humakbang siya patungo sa akin at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Ang boses ay bumubulong, ngunit puno ng pagmamakaawa at kahinaan. Carla, kalmahin mo ang sarili mo, may sasabihin tayo ng maayos. Alam mo na ang ugali ni nanay, naiinit lang siya ngayon. Iuwi mo na lang muna si lolo at lola para makapagpahinga sila, mamaya na natin harapin to. Kapag nag-ingay ka rito, magagalit si nanay at masisira ang kasiyahan ng handaan. Bawat salita ni Daniel, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ay hindi pag-aalala sa sakit ng aking mga magulang, ni hindi pagtatanggol sa asawa niyang nakatayo bilang kalasag ng kanyang pamilya. Ito ay takot lamang. Takot sa galit ng kanyang ina, takot na masira ang handaan, takot na mapintasan ang mukha ng kanilang pamilya. Sa isang sandali, naalala ko ang nakaraan nang siya ay isang mahirap na mag-aaral, mahigpit na hinawakan ang aking kamay at nangako, Carla, anumang mangyari, lagi akong nasa panig mo, pinoprotektahan kita at ang iyong pamilya. Ang pangakong iyon ay ngayon ay nakatunog na napakamapanukso at mapait. Ang usapan ng lalaking ito ay nagkahalaga lamang ng hindi nito nasanggalang ang kanyang sariling pagkamakasarili at kaduwagan. Ang mga luha na pinagsikap kong pigilin ay biglang naging tuyot. Isang malamig na pakiramdam na nakakagulat ay kumalat sa aking buong katawan, simula sa lugar kung saan siya humawak sa akin at nagyelo ang aking puso. Pinalis ko ang kanyang kamay ng malinaw at matigas. Ang aking tingin sa kanya ay hindi na tingin ng isang asawa, ito ay tingin ng isang estranyo na humahatol sa isang duwag. Isang ganap na kabiguan, isang walang hanggang paghamak. Pinatay nito ang lahat ng natitira sa akin. Bawat kaunting pagmamahal, bawat kaunting pag-asa. Hindi ako umiyak, hindi nakipagtalo. Ang pag-iyak o pagsigaw sa sandaling ito ay magpapalala lamang sa sitwasyon ng aking mga magulang at magpapababa ng aking sariling halaga. Alam ko na ang aking labanan ay hindi isang mabilis na pagtatalo rito. Ito ay isang mahabang laro ng chess, isang laro na itinimpla ko ng 5 taon, at ngayon, kailangan kong gawin ang mga mapagpasyang kilos. Marahang hinawakan ko ang malamig na kamay ng aking nanay
ang magaspang na kamay ng aking ama. Tumingin ako sa kanilang mga mata nang may katiyakan at katapangan. Pagkatapos nang hindi na nagsalita pa kay Daniel, tuwid na akong umakay sa kanila papalayo. Naramdaman ko ang mga mata ni Daniel na nakadikit sa aking likod, isang tingin na puno ng pagkagulat at marahil ay kaunting pagkatakot sa aking nakakatakot na katahimikan. Baka sanay na siya sa isang karlang, laging nagtitiis, laging nagpapalabas para sa kanya, laging nagliligpit ng mga kalabog na ginawa ng kanyang pamilya. Hindi niya alam na ang isang bagay na napakahigpit na piniga ay magbabanat din, at ang isang tao na napilitan hanggang sa pinakadulo ng sakit, ang katahimikan, ang pinakamalupit na ngaungaw. Lumakad kami ng tuloy-tuloy palabas ng bakuran ng hotel. Iniwan sa likod ang isang mundo ng plastik na karangyaan. Iniwan ang mga mata ng pag-usisa, ang bulong ng mga dila. Hindi ako lumingon. Alam ko na nang lumakad ako roon, hindi lamang ako umalis, sa isang handaan umaalis na rin ako sa lumang buhay, sa papel na aking pagod na pinananatili sa loob ng maraming taon. Hindi ako umiyak, ngunit narinig ko ang aking sariling puso na nagkakabiyak. Hindi para sa aking sarili kundi para sa mga tahimik na luha ng mga nagbigay sa akin ng buhay. Ang mga luhang iyon ay mas mabigat pa sa 1 toneladang tingga na dumurog sa aking puso. Sa kanilang isipan, dadalhin ko ang aking mga magulang sa bahay at iiyak, at bukas ay babalik na akong mapagtiis. Nagkamali sila. Sa dulot ng gabi ngayon, hindi ako magiging tagapalaro na pinahiya. Magiging ako ang muling susulat ng katapusan. Nang ang aming mga likod ay mawala na sa likod ng mga puno, si Daniel ay nanatiling nakatayo sa labi na parang estatwa. Ang malamig na hangin ng hapon ay lumipas sa kanya, at pinalig siya hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa huling tingin ko, isang tingin na walang laman at kakaibang nakakatakot. Ang kanyang naguguluhang mukha ay nahulog sa paningin ni Doña Carmen. Mayamot na hinawakan ng biyenang babae ang bisig ng kanyang anak lalaki at inilabas siya sa loob. Ang boses ay nangihahalina, na tila nanalo siya ng labanan. Pabayaan mo na ang bastos na babaeng iyon. Nagpahiya siya sa akin sa harap ng napakaraming tao, at ang mga magulang niya tunay na mga probinsyano na walang modo, hindi imbitado, ngunit nagsipunta pa rin. Pumasok ka na at asikasuhin ang mga panauhin. Huwag hayaang sirain ng mga bagatelang ito ang masayang araw ng ama mo. Ito ay espesyal na okasyon ng ating pamilya. Nangusap si Daniel ng isang opo at tahimik na sumunod sa kanyang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay isang kalabog. Hindi niya maunawaan ang biglang pagbabago sa akin. Nakaramdam lamang siya ng malabong pagkabalisa, parang malapit siyang mawalan ng isang napakahalagang bagay, ang bagay na lagi niyang kinasasandalan nang hindi niya namamalayan. Pinawi niya ang sarili sa palagay na nagtatampo lamang ako, na sa ilang salitang pag-alo at isang regalo, magiging ayos ulit ang lahat. Masyadong sanay na siya sa aking pagpapatawad. Ang handaan ay nagpatuloy. Ang musika, tawanan, pagtaling ng mga baso ay nagpatuloy na malakas, pinagsisikap na takpan ang nangyaring kakaibang sandali. Mabilis na binalikan ni Doña Carmen ang kanyang mapobreng mataas na kilos, pumunta sa bawat mesa at nag-cheer, nagmamalaki ng tagumpay ng minamahal na anak lalaki. Malakas na sinabi ng biyenang babae sa mga palsampal na kaibigan nito, sa mga taong pinagsikapang imbitahan para lamang mapakita ang kanilang kayamanan. Nakikita ninyo, ang anak kong si Daniel ay talagang mapagmahal at nagtatagumpay. Ang handaang ito para sa ika-70 kaarawan ng tatay niya, siya ang nag-asikaso ng lahat. Halos 500,000 piso ang nagastos sa 5-star hotel na ito, hindi balewala iyon. Katataas pa lang niya ng posisyon bilang senior manager sa isang dayuhang korporasyon, kumikita ng libu-libong dolyar, kaya ganyan ang kagandahang loob niya. Ang anak ko ay mahuhusay at mabuting anak, tunay na pagpapala ng aming pamilya. Lahat ng nagsisimbalingan ay nagpuri. Ang mga papuring may pakpak, mga hungkag na papuri ay pumasok sa kanyang mga tainga at nagpabago ng loob niya at nakalimutan ng lahat. Si Daniel ay nakaupong katabi niya, nakikinig sa kanyang ina habang nagsisinungaling ng walang kinurap na mata. Ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago,
pagkatapos ay yumukod at ininom ang baso ng alak na para bang walang nangyari. Nasanay na siya sa pamumuhay sa loob ng balat na gawa ko at ngayon ay tinatamasa niya ito ng duwag. Wala sa kanila kahit si Daniel ang nakaalam ng masakit na katotohanan sa likod ng magandang hitsura. Ang katotohanang si Daniel Cruz, ang mahuhusay at mabuting anak lalaki sa salaysay ni Doña Carmen, ay sa katunayan isang ordinaryong empleyado sa benta na may payak na sahod, sapat lamang para sa personal na gastusin at ilang murang regalo para mapagalagan ang kanyang ina. Hindi siya nakatanggap ng promosyon. Ang pamagat na senior manager ay isang lantarang kasinungalingan na kanyang ginawa para lamang masiyahan ang mapagmataas na ina. At ako sa aking bulag na pagmamahal ay nakiisa sa pagtatago ng kasinungalingang iyon. Ang maluho na handaang ito na nagkakahalaga ng 500,000 piso, ang bawat sentimo nito ay mula sa aking pawis at luha, mula sa mga gabing puyat ko sa tabi ng plano ng mga disenyo, mula sa mga kontratang architectural na kinailangan kong pigain ang aking isip para makuha. Ako ay isang kilalang arkitekto sa industriya. Ang aking kita ay 10 beses na mas mataas kaysa sa sahod ni Daniel. Ngunit dahil sa pagmamahal sa kanya at dahil gusto kong pangalagaan ang dignidad ng isang lalaki, tinanggap ko ang pagtatago ng lahat. Noong ikasal kami, hawak ang aking kamay. Sinabi niya, "Carla, mas mahuhusay ka sa akin at ipinagmamalaki kita." Ngunit ang nanay ko ay may masamang paniniwala tungkol sa masyadong makapangyarihang babae. Baka sabihin mo na lang na may ordinaryong trabaho ka para hindi kanya pahirapan at magiging mapayapa ang ating pamilya. At sumang-ayon ako. Nagsabi ako sa kanyang pamilya na ordinaryong empleyado lamang ako sa opisina. Tinanggap ko na hawak niya ang aking supplementary card para gastusin, bumili ng mga bagay at lumikha ng peking tagumpay. Minsan, ginamit niya ang aking pera para bumili ng mahal na regalo para sa kanyang ina at nagsabi na bonus daw iyon mula sa trabaho niya. Naramdaman ko ang bahagyang pagkadismaya, ngunit pinahupa ko ang aking sarili, basta masaya siya, basta masaya ang kanyang ina, sulit naman. Ang handaang ito ay ganoon din. Nang marinig ko ang pagsumbong ni Daniel na gusto ng kanyang ina ng malaking handaan para sa tatay niya upang maipagmalaki sa mga kaibigan, hindi ako nag-atubiling gumastos. Naisip ko, nang hangal na ang aking sakripisyo ay kikilalanin. Ngunit nagkamali ako. Ang aking sakripisyo ay lumikha lamang ng isang mapagsamantala sa likod ng maskara, isang duwag na asawa at isang pamilya ng biyenan na matakaw at walang utang na loob. Ngayon ay masaya silang tinatamasa ang bunga ng aking pagsisikap habang ang aking mga magulang, ang mga taong pinakamahal ko sa buhay, ay nagdurusa sa kahihiyang walang salitang makalarawan. Hindi ko dinala ang aking mga magulang sa bahay. Ang kondominium na tinitirhan ko at ni Daniel ang lugar kung saan ang bawat sulok ay maaaring magpaalala ng malungkot na alaala. Hindi rin sila dalhin sa isang karaniwang kainan para punan ang walang laman na tiyan pagkatapos ng mahabang biyahe, dahil ang gayon ay parang pag-amin ng pagkatalo at kahihiyan. Ang lugar na pupuntahan ko ay ang pinakamataas na palapag ng Imperial Hotel, ang tinatawag na paraiso sa lupa. Inakay ko ang aking mga magulang sa isang dekristal na elevator na may espesyal na daanan at nangangailangan ng espesyal na keycard para magamit. Namangha ang aking mga magulang sa karangyaan nito. Ang elevator ay tahimik na lumipas, inangat tayo ng mataas, iniwan ang maingay na lungsod at pati na rin ang mga pangit na tao sa ibaba. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ika-45 palapag, isang ganap na magkaibang espasyo ang lumitaw, wala ng kaguluhan ng ballroom sa ibaba. Sa halip, isang mahabang pasilyo na nakakarpet ng malambot na katad, ang maliwanag na dilaw na ilaw na banayad tulad ng kandila, at ang marahang klasikal na musika na lumalabas mula sa mga speaker sa dingding. Isang babaeng empleyada na nakasuot ng eleganteng baro ay naghihintay na. Yumukod siya sa akin nang may paggalang, isang paggalang na hindi kailanman natanggap ng aking mga magulang mula sa tahanan ng aking biyenan. "Magandang gabi po, Ma'am Carla. Handa na ang presidential suite ayon sa inyong kahilingan." Inakay niya kami sa dulo ng pasilyo
patungo sa malaking pintuan ng kahoy na may masining na inukit na mga disenyo. Bumukas ang pintuan at lumitaw ang isang silid na napakamarangya na kahit ako na nakadisenyo na ng maraming maluho na espasyo ay kailangang umamin na ito ay lampas pa sa imahinasyon ng aking mga magulang. Hindi ito basta silid kainan, ito ay isang espasyong higit sa 200 metro kwadrado. May hiwalay na sala na may tunay na balat na sofa, minibar na puno ng pinakamainam na alak at malawak na balkonahe na may hanging garden na nakatingin sa buong pananaw ng lungsod ng Maynila sa gabi. Ang hapagkainan ng puting marble ay inilagay malapit sa malaking bintana ng salamin at sa ibabaw nito ay nakalatag na ang mga pagkaing pinaghandaan ko ng maingat mula sa kusina. Hipon, lobster, alimango, pinakamasarap na karne, lahat ng pagkain na malamang ay hindi pa nararamdaman kahit isang beses ng aking mga magulang. Nakatayo ang aking ama't ina sa pintuan, ayaw pumasok. Ang aking ama, ang lalaking palagi na lamang nakasanay sa bukid, ay nagsalita ng nauutal, "Carla, anak, tiyak mahal na mahal ang lugar na ito. Ang isang gabi rito ay malamang katumbas ng lahat ng aming kayamanan. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar." Hinawakan pa ng aking nanay ang aking kamay, ang boses ay halos namamangka. "Tama anak, basta masustansyang kain, kontento na kami. Magastos ka ng masyadong malaki rito." Ngumiti ako, isang ngiti na may kapaitan. Hinawakan ko ang manipis na mga kamay ng dalawa at inakay sila papasok, pinaupuan sa malambot na upuan. Lumuhod ako sa tabi ng aking nanay, tinignan siya ng mataas, ang aking mga mata ay namumula na. Nanghina ang aking boses. "Nanay, tatay, sa loob ng maraming taon, hindi ako naging isang mabuting anak, hindi ko kayo nabigyan ng karapat-dapat na pag-aalaga at pagrespeto. Kasalanan ko iyon. Ngunit ngayon, dito mismo, nangangako ako sa inyo ito ang huling beses. Hindi na kailanman, kahit kailan, pahihintulutan ko ang sinumang taong hamak ang aking mga magulang." Sinabi ko iyon, at kumuha ng mga kutsara at tinidor, at personal na kinuha ang pinakamasustansyang pagkain at inilagay sa plato ng aking nanay. "Nanay, tikman mo ito. Sabihin mo kung masarap." Pagkatapos ay kumuha rin para sa aking ama. "Tatay, kumain ka na rin. Lahat ng ito ay galing sa pawis at luha ng sarili mong anak. Kumain na kayo. Huwag na kayong mag-alala ng kahit ano. Ngayon, gusto kong kayo ang pinakamaligayang tao." Sa pagtingin sa mga mahal na pagkain sa kanilang plato, sa pagtingin sa anak na lumuhod sa tabi nila, hindi mapigilan ng aking mga magulang ang kanilang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahihiyan, ito ay luha ng pagkaantig at pagmamahal sa anak na kumukutya sa kanilang puso. Ang kainan ay nagsimula sa katahimikan, may tunog lamang ng iniingatan na luha ng nanay at buntong hininga ng ama, ngunit unti-unting gumaan ang simbuyo. Nagsimulang tikman ng aking ama't ina ang mga pagkain at nagpuri ng mabuti. Ang pagkakita sa ngiti na bumabalik sa kanilang mga mukha ay parehong nagpainit at nagsakit sa aking puso. Dapat na matagal ko na nang ginawa ito para sa kanila. Nang makita ko na ang aking mga magulang ay talagang nasa kaginhawaan na at tinatamasa ang kainan, marahang tumayo ako. Ang simbuyo sa silid ay nagpainit na. Ang aking ama ay kusang loob na. Nagbuhos ng kaunting alak, bagay na hindi niya nagagawa kailanman, at nagpuna nang may pag-aalangan na ang lasa ay kakaiba, ngunit masarap din. Sa pagkakita sa kanila ng ganoon, isang kapayapaang matagal ko nang nawala ay biglang bumalik. "Kumain na kayo ng maayos. Lalabas muna ako sa balkonahe para sa hangin, babalik ako agad." Sinabi ko, pinagsisikapang normal ang aking boses para hindi sila mag-alala. Lumabas ako sa balkonahe at isinara ang makintab na pintuan para hindi makagambala sa dalawa. Ang hangin ng gabi sa ika-45 palapag ay malakas. May kahalumigmigan mula sa ilog, tinanggal ang aking buhok at pinawi ang namumugas na galit sa aking puso. Mula rito, makikita ko ang buong lungsod na kumikislap sa ibaba. Mga matataas na gusali, mga abalang sasakyan, lahat ay tila maliit. At napagtanto ko na ang mga tao
at pangyayari na nagdulot sa akin ng pagdurusa, maliit din sila at hindi karapat-dapat na maging dahilan ng aking labis na pag-aalala. Sa aking mga mata ngayon, ang mga ilaw na iyon ay hindi na mga baga ng galit, sila ay mga bituin na nagbibigay alam ng bagong simula. Kinuha ko ang aking telepono, ang screen ay puno pa rin ng mga hindi nasagot na tawag mula kay Daniel. Pinagdaanan ko ang mga ito nang walang kahit na kaunting emosyon. Pagkatapos ay naghanap ng numero ni Manager Andres, ang General Manager ng Imperial Hotel. Si Andres ay hindi lamang isang kasosyo sa negosyo, siya ay isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo, isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Siya ang tumulong sa akin na ayusin ang lahat para sa handaang ito ng pinakamaingat na paraan, at siya rin ang tanging tao na may alam sa aking kwento. Isang tawag lamang at nasagot na. Ang boses ni Andres ay mabilis. Alo, Carla, ano na? May problema ba sa ballroom? Nakita ko kayong umahon ni Tito at Tita at hindi ka nagsabi ng kahit ano. Nag-alala na rin ako. Huminga ako ng malalim, pinuno ang aking dibdib ng malamig na hangin ng gabi, pagkatapos ay nagsalita. Ang aking boses ay malamig at matalas, tulad ng bagong hasang talim. Andres, walang problema. Lahat ay masaya pa rin. Tinawagan kita para ipaalam ang isang mahalagang bagay. Gusto ko na opisyal na bawiin ang aking pahintulot na bayaran ang natitirang 50% ng gastos ng handaan sa Diamond Ballroom gamit ang aking credit card. Sa kabilang linya, ilang segundo ng katahimikan, sapat na para marinig ko ang hangin. Si Andres ay malinaw na nagulat sa biglang desisyon ko. Bakit? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin, kailangan ko bang tumulong? Ang tapat na pag-aalaga niya ay nagpainit ng aking puso, ngunit alam ko na ito ay aking sariling labanan. Ngumiti ako ng mapang-uyam ngiti na walang init, may mapait na panlalait lamang. Walang malaking bagay. Andres, biglang naramdaman ko na ang handaang ito ay masyadong mahal kumpara sa tunay na halaga nito. At iniisip ko rin na ang taong nag-imbita ng mga panauhin, ang taong nagpapakita ng mukha, ang taong nagmamalaki ng kanilang pagmamahal sa pamilya, sila dapat ang responsable sa pagbabayad ng bayarin. Iyon ang tunay na katarungan, hindi ba? Si Andres, isang mataling tao, ay agad na napagtanto na may hindi tama. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa aking personal na bagay. Naunawaan ko na, iginalang ko ang iyong desisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpatuloy ako. Ang boses ko ay malinaw at walang pag-aatubili, tulad ng pagbabasa ng isang sentensyang handa ng ihatol. Sa katapusan ng handaan, iutos sa mga empleyado na iprint ang kumpletong bayarin kasama ang natitirang 250,000 piso at lahat ng karagdagang gastos, lalo na ang mahal na mga bote ng alak na kusang loob na inorder ng host. Pagkatapos, dalhin ang bayarin at humingi ng direktang pagbabayad mula sa mga nakalistang nag-organisa ng handaan, si Doña Carmen at Daniel. Kung hindi sila kaya, gawin mo ang karapat-dapat ayon sa proseso ng hotel, walang pabor-paboran. Hindi ako makikialam at hindi na rin ako tatanggap ng anumang responsibilidad mula rito. Si Andres ay nanahimik ng matagal. Narinig ko ang kanyang buntong hininga. Sige Carla, kung iyan na ang iyong desisyon, susundin ko. Aasahan mong propesyonal at diskreto ang aking pangangasiwa sa bagay na ito. Salamat Andres. Nandito ako sa presidential suite sa itaas. Ipaalam mo sa akin kung may mangyari. Ibinaba ko ang telepono. Nakatayo ako sa balkonahe. Nakatingin sa lungsod sa ibaba. Alam ko na ang aking desisyon ay magpapasimula ng isang tunay na labanan. Ilalantad nito ang peking mukha ng aking asawa. Wawasakin ang maling paniwala ng aking biyenang babae sa kayamanan, magkakaroon ng hidwaan, magkakaroon ng luha, at tiyak na ito ang katapusan ng isang pag-aasawa. Ngunit hindi ako nagsisisi. Nang walang awa nilang yurakan ang dignidad ng aking mga magulang, kusang loob na nilang pinutol ang huling ugnayang nag-ugnay sa atin. Hindi ito paghihiganti, ito ay paghahanap ng katarungan. Katarungan para sa aking mga magulang, at katarungan para sa aking sarili pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay
sa pagsisinungaling at pagtitiis. Ang unang kilos ay nagawa na. Ngayon, babalik na ako sa loob para magpatuloy ng kainan, kasama ang aking mga magulang at abangan kung paano mababalian ng hiya ang palabas sa ibaba. Habang tahimik at mainit-init na nagtatamis ng aming hapunan sa mataas na palapag, ang palsiw na handaan sa Diamond Ballroom sa ibaba ay nagpatuloy sa maingay at peking simbuyo. Pagkatapos ng naganap na insidente sa pintuan, tila nalimutan ni Doña Carmen ang pagkakaroon ng kanyang mga biyenan at ng mapaghamak na may bahay. Ang kanyang memorya ay may kahanga-hangang kakayahang piling kalimutan ang lahat ng nakakainis at pananatilihin lamang ang gusto niyang paniwalaan. Muling isinuot ng biyenang babae ang maliwanag na mukha, hawak ang baso ng alak na pula, lumakad sa pagitan ng mga mesa na parang tunay na reyna, nagmamalat ng mga ngiti at mga hungkag na salita. Nagpakilala siya sa lahat tungkol sa kayamanan ng kanilang pamilya, tungkol sa $1,000 na trabaho ng kanyang minamahal na anak. Lahat ng kanyang mga salita ay pinakulayan at pinalaki ng 10 beses kaysa sa katotohanan. Mga matalinong kaibigan ni Doña Carmen, mga taong pumunta rin para kumain ng libre at magpa-picture check-in sa social media, masigasig na sumasang-ayon. Walang tigil ang papuri. Naku, si Daniel ng Madam, tunay na mahuhusay talagang nangunguna sa amang pinalaki. Madam Carmen, ang swerte-swerte mo naman, may mahuhusay na anak at may mayamang biyenan pa paabutin. Ang mga mapanuyaw na papuri ay pumasok sa kanyang mga tainga at nagpagaan ng kanyang kalooban, nakalimutan ng lahat. Si Daniel ay nakaupong katabi ng kanyang ama. Si Mang Efren isang lalaki na makapangyarihan at pasibo. Ang buong handaan, nakatuon lamang siya sa pag-imbita ng alak sa kanyang mga kasamahan, hayaan ang kanyang asawa na gawin ang gusto. Si Daniel naman ay umiinom, baso matapos baso ang alak, ay pansamantalang nakakalimot ng pagkabalisa at pagkakasala na pumapatungkol sa kanyang puso. Sinisikap niyang magpakitang masaya, sinisikap na gampanan ang papel ng mabuting anak lalaki ng matagumpay na lalaki. Ngunit paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay walang kamalayan na lumingon sa pintuan, na tila naghihintay ng isang bagay. Malamang ay mayroon pa siyang marupok na pag-asa na babalik ako, mabubughaw ulit ang aking puso, at itatago na naman ang lahat para sa kanya. Sa gitna ng handaan, isang kaibigan ng biyenang babae, si Tita Belen, isang babae na muyot sa labas, ngunit mausisa ang ugali, biglang nagtanong, "Oy, Madam Carmen, bakit hindi ko nakikita si Carla? Nasaan na ang may bahay mo? Espesyal na okasyon ng pamilya, pero wala ang pangunahing may bahay. Nakita ko pa naman sila kanina kasama ng kanyang ama at ina sa pintuan, bakit umalis ng maaga?" Ang tanong ni Tita Belen ay tulad ng karayom na tumusok sa balon ng kayabangan ng biyenang babae at bahagyang bumaba ang simbuyo sa pangunahing mesa. Nagulat ng bahagya si Doña Carmen, ang masayang mukha ay biglang natigasan, ngunit mabilis niyang tinakpan ng isang pinipilit na ngiti at galaw ng kamay na mapagmataas. May bigla ang trabaho siya sa kumpanya kaya umalis ng maaga. Ang trabaho niya ay abala-abala ngayon, mga maliliit na gawain lamang iyon. Sige na, ang bida ngayon ay ang biyenang lalaki niya, magsaya na tayo. Nagsalita siya tungkol sa akin ng walang pag-aakala, na para bang isa lamang akong estranyo na hindi mahalaga, isang pangalawang karakter na kahit wala ay hindi bale. Wala siyang alam na ang batang nagtatrabaho ng emergency ay nasa itaas na lamang ng kanyang ulo at hawak sa kanyang mga kamay ang kapangyarihang magpasya ng kapalaran ng buong handaang ito at ng kanyang sariling kapalaran. Si Doña Carmen, sa pagkalango ng papuri at ambisyon, ay mataas ang loob na nag-order pa ng pinakamahal na mga bote ng alak sa menu ng hotel. Malakas ang kanyang pagwawasiwas ng kamay na parabang ang pera ay papel lamang para ipakita ang kanyang klase at kayamanan sa kanyang mga kaibigan. Itinuro niya ang alak sa menu at sinabi sa empleyado, "Kumuha ka ng 3 bote pa nito. Masaya ang bahay namin ngayon. Huwag magtipid." Bawat boteng binuksan, bawat baso na puno pawang tahimik na nagdadagdag ng mga numero sa detalyadong bayarin na naghihintay sa kanya sa katapusan ng handaan.
Ang buong pamilya ay nalulunod sa palabas na kanilang sarili ang gumawa, isang palabas na binayaran ng pera at pagsisikap ng taong pinakanilait nila. Wala silang alam na mabababaan na ang kurtina at nang mawala ang ilaw ng entablado, ang hihintayin sa kanila ay hindi palakpakan kundi isang hubad at malupit na katotohanan. Lumipas ang oras, ang maluho na handaan ay tumapos din sa wakas. Ang mga panauhin na busog na sa pagkain at inumin, nakakuha ng sapat na magagandang larawan para i-post sa social media, ay isa-isang umuwi na. Nakatayo sina Doña Carmen at Mang Efren sa pintuan para magpaalam sa mga panauhin, masayang-masaya, hindi nagpahinga ang dila ng pagpapasalamat at pangako ng muling pagkikita. Nang umalis na ang huling panauhin, ang malawak na ballroom ay nag-iwan ng gulo ng mga pinggan at baso, at ang pamilyang apat nila ay natira. Pagod na umupo si Doña Carmen, ngunit ang ngiti ng kasiyahan ay nananatili pa sa kanyang mga labi. Sino ang masasabi na hindi naging magaling ang laraw na ito? Pinuri lahat ng tao si Daniel, talagang mabuting anak at matagumpay. Talagang hindi nasayang ang aking pagpapalaki sa kanya. Si Mang Efren, bahagya ng lasing, umiling ng sang-ayon sa asawa. Ang tanging si Daniel ay tahimik, ang kanyang ngiti ay napilit, ang kanyang loob ay puno pa rin ng pagkabahala. Doon mismo ay lumapit si Andres, ang general manager ng hotel, sa isang eleganteng itim na suit. Ang kanyang mukha ay profesional pa rin, ngunit sa kanyang mga mata ay wala na ang sigla ng simula ng handaan. Kasunod niya ay isang babaeng empleyada na may hawak na isang pilak na bandehado na natatakpan ng puting tela. Ngumiti si Andres ng profesional, ang boses ay mahinahon at magalang ngunit may dignidad na hindi maaaring baliwalain. Kina Doña Carmen, Mang Efren at Daniel, kung maaari po, ikukompute ko na ang gastos ng handaang ito ngayong gabi. Nagbigay ng senyal si Andres sa empleyada. Marahang tinanggal ng batang babae ang tela, inilantad ang kumpletong bayarin na nakalagay sa isang eleganteng lalagyan. Dinampot ni Doña Carmen ang mata sa papel ng bayarin, pagkatapos ay tumatawa ng pababa, ang mukha ay puno ng kayabangan. Hindi niya ito kinuha, itinaas lamang ang kanyang baba patungo kay Daniel, ang boses ay naguutos ng natural. Parang ang pinakanatural na bagay sa mundo. Daniel, ikaw na ang magbayad, ang matatandang lalaki sa bahay. Kung mahal mo ang iyong mga magulang, ay dapat mong pangalagaan ng buo. Umuwi na ang lahat, ayusin mo na ito, at umuwi na rin tayo. Nagsalita siya ng halos nangangalaga sa kanyang anak, at naghahangad din na ipaalala sa kanya ang kanyang papel at responsibilidad sa palabas na kanyang idinirihe. Lubos siyang nagtitiwala na, sa pamagat na senior manager at $1,000 na sahod, ang pagbabayad ng bayarin ay maliit lamang na bagay para sa kanyang anak. Si Daniel, nang marinig ang kanyang ina, ang mukha ay bahagyang nagbago. Sulyap niya sa sulok ng sala kung saan tahimik na bumaba mula kailan ang aking mga magulang at ako para panuurin ang palabas. Ang kanyang mata ay naghahanap ng tulong, ngunit mabilis na lumingon nang masalubong ang aking malamig na tingin. Huminga siya ng malalim, sinubukang ibalik ang kumpiyansa, tumayo at nagsalita kay Andres. Opo, ako na. Kinuha niya ang kanyang pitaka, lumabas ng isang credit card na pula na ibinigay sa empleyada, ang bibig ay hindi nalimutang magsabi sa ina para magpakita. Maliliit na bagay lang ito, nanay, magpahinga ka na lang. Tinanggap ng empleyada ang card, inilagay sa portable na machine, at nagsimulang mag-input ng datos. Ang buong pamilya ay naghihintay ng senyales ng tagumpay, ngunit sa halip, ang machine ay naglabas ng isang maigting na tunog ng pagkabigo. Isang tunog na nagpapahiwatig ng hindi magandang balita. Tumingin ang empleyada sa screen, pagkatapos ay umangat. Ang boses ay may kaunting pag-aalalang pagmamahal. Pasensya po, ang card ninyo ay may error. Hindi natanggap ang transaksyon. Mayroon ba kayong ibang card na maaari ninyong gamitin? Natigasan ang ngiti ni Daniel. Nagmadali siyang kumuha ng isa pang card, isang platinum card na mukhang mas marangya pa. Eto, subukan mo ito. Ngunit hindi nagbago ang resulta. Ang ingay ng pagkabigo ay muling tumakas.
Nagmadali siyang kumuha ng huling card, ang itim na card na ako ang gumawa para sa kanya. Ngunit hindi 3 beses na ang maigting na tunog ng pagkabigo, 3 beses na pagtanggi, tulad ng 3 biling pampababa sa kanyang mukha sa harap ng lahat ng empleyado ng hotel. Ang pawis ay nagsimulang tumagas sa noo ni Daniel, hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ang mga card na ito ay lahat supplementary mula sa aking account, mataas ang limitasyon, hindi kailanman may problema. Hindi niya alam na ang tunay na may-ari ng mga card ay nagpapanatili ng lahat ng ito matagal na. Ang simbuyo sa loob ng ballroom ay biglang naging nakakainis. Ang masayang ngiti sa labi ni Doña Carmen ay nawala, pinalitan ng pagkalito at kaunting pagkayamot. Tinignan niya ang machine ng bayad na parabang kaaway niya. Bakit, anak? May problema ba sa card o nakalimutan mo ang password? Si Daniel, kaya na nito. Ang pawis ay bumabalat sa kanyang noo at binabasa ang kanyang polo shirt. Umuutal siya ng mga salitang wala ng kumpiyansa. Siguro system error ng bangko. Mabagal ang koneksyon ngayon. Hayaan mong tawagan ko ang customer service. Mabilis na kinuha niya ang kanyang telepono, nagpagawa ng pagtawag, ngunit sa katunayan ay nagtatagal lamang, umaasa na mayroon sa magiging himala. Ayaw niyang tumingin ng diretso sa mga mata ng ina niya at ayaw din niyang lumingon sa aking direksyon. Alam niya na ang kanyang palabas ay nanganganib na mababa ang kurtina at wala siyang kahit anong handa para rito. Nakita ng biyenang babae na nagugupo ang anak, na wala na ang pasensya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sariling pag-uugali. Lumingon kay Andres, ang boses ay may pagmamataas at pagsisi. Ano kaya ang ginagawa ng 5-star hotel ninyo? Bakit may error ang sistema? Naaaksaya ang aking oras. O baka sadya ninyong ginagawa ito para guluhin kami? Nanatili ang propesyonal na ngiti ni Andres sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay isang lamig. Siya ay isang bihasang manager na nakilala na ang lahat ng uri ng bisita at alam niya ng eksakto kung ano ang nangyayari. Madam, ang aming payment system ay direktang nakakonekta sa bangko at ganap na gumagana. Ang error ay mula sa kabilang panig, ang nagbigay ng card ay tumanggi sa transaksyon. Malamang na ang problema ay nasa account ni Daniel. O maaari ba kayong magbayad ng cash o direktang mag-bank transfer sa account ng hotel? Ang mungkahi ni Andres ay parabang nagbuhos ng langis sa apoy. Cash, bank transfer, saan makakakuha si Daniel ng ₱250,000 para ilabas. Ang lahat ng pera sa kanyang mga account ay baka hindi abot sa ₱20,000. Napilitang pumunta sa dingding, walang paraan para makatakas. Si Daniel ay hindi na maaaring magpatuloy ng palabas. Ang presyon mula sa mga mata ng kanyang ina, ang katatagan ng manager, at ang aking malamig na tingin mula sa malayo ay ganap na nagwasak ng kanyang kalooban. Yumukod siya, ang 2 balikat ay nahulog, ang boses ay bahagyang umuungol, isang salitang sinabi niya lamang sa kanyang ina, ngunit sa nakakagulat na katahimikang iyon, maririnig ng malinaw. Nanay, wala akong pera. Anong sinabi mo? Sumigaw si Doña Carmen, ang boses ay naabot pa ng mga empleyado na natira sa sala. Ang tunog nito ay pumunit ng katahimikan, pumunit ng belo ng kanilang pamilya. Hindi siya naniniwala sa kanyang sariling pandinig. Lumapit siya, hinawakan ang kwelyo ng damit ng kanyang anak at inalog ng malakas. Anong sinasabi mo? Ulitin mo para marinig ko. Walang pera? Senior manager ka, libu-libong dolyar ang sahod at hindi mo kaya ang ₱250,000? Niloloko mo ba ako? Napilitan na si Daniel ng piniga ng matindi ng kanyang ina sa gitna ng pagkabaliw niya. Itinangad niya ang ulo, ang mukha niya ay maputi, malapit nang umiyak tulad ng batang sisisiyahin at sa wakas ay inilabas ang malupit na katotohanan. Nanay, nagsinungaling ako. Hindi ako na-promote, ang sahod ko ay hindi sapat sa pamumuhay. Lahat ng mga gastos noon, damit, sasakyan, regalo para sa inyo, si Carla ang nagbayad, kahit ang handaang ito ay pera niya. Wala akong ni isang sentimo, nanay. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa espasyo. Ang pagtatapat ni Daniel ay parang bomba na sumabog
at pinalis ang lahat ng maling paniwala, ang lahat ng hungkag na pagmamalaki na maingat na itinayo ni Doña Carmen. Ang mukha niya ay nagbago mula pula, patungong maputla, at pagkatapos ay puti tulad ng papel. Natitisod siya at kailangan niyang humawak sa upuan para makatitig. Ang anak lalaki na laging ipinagmamalaki niya, laging dinadala para ipakita sa iba pala ay isang sinungaling, isang taong sumasandal sa asawa. At siya mismo, nakakamukha lang ang nagtitiyak sa mga kaibigan tungkol sa kayamanan ng pamilya, ay ngayon ay nanganganib na maging tawanan ng lahat. Ang mga kaibigan na hindi pa ganap na umalis at naghihintay ng sasakyan sa lobby ay nagsimulang lumingon. Nagsimulang bumuhos ang mga bulong at mga tinuding pagtingin sa kanilang direksyon. Ang mayabang ay nahulog mula sa paraiso ng panaginip patungong kailaliman ng kahihiyan. Ang sobrang malaking pagkabigla ay naging sanhi para sa pagkamatumba ni Doña Carmen. Umupo siya ng buong bigat sa upuan. Ang dalawang mata ay nakatuon sa walang laman na espasyo, ang bibig ay nagsasalita ng walang kahulugang mga salita. Hindi maaari, ang aking anak. Ang pagtatapat ni Daniel ay mas masakit pa sa isang sampal. Hindi lamang nito na ilantad ang katotohanan tungkol sa anak niyang walang kakayahan, ginawa rin nito siya na isang mapagpatawang figura. Isang peking reyna na ilang sandali pa lamang ay nagtatanghal sa entablado. Ang buong mundo na pinagpagurang itayo niya ay gumuho sa isang sandali. Tunay na nagulat si Daniel. Alam niyang napalayo na ang lahat. Hindi lamang niya kinakaharap ang galit ng kanyang ina, kundi pati na rin ang napakalaking utang at paghamak ng lahat ng tao. Sa kaguluhan, ang tanging inaalala niya ay ako. Mabilis niyang binunot ang kanyang telepono at nagdial ng aking numero ng paulit-ulit. 1, 2, 10 tawag, 20 tawag. Ang screen ng aking telepono ay patuloy na lumiwanag, ngunit tahimik ko lamang itong tinitingnan, walang kahit kaunting intensyon na sagutin. Tumingin ako sa aking mga magulang, tahimik silang nanonood. Sa kanilang mga mata ay walang kasiyahan, mayroon lamang lungkot para sa kanilang anak na babae. Para sa akin, sobra na ang lahat. Binigyan ko siya ng napakaraming pagkakataon. Pagkakita kay Daniel na tumatawag ng walang tagumpay, lumapit si Andres. Ang boses ay magalang pa rin, ngunit puno na ng katatagan na hindi matitinag. Nagbigay ng senyas sa security team ng hotel. 2 mataas na lalaki sa uniforme ang lumapit at tumayo sa magkabilang panig ng pamilya, lumikha ng hindi nakikitang presyon. Madam, Daniel, huli na ang gabi at hindi na kami makapaghihintay pa. Kung hindi kayo makakapagbayad ngayon, ayon sa patakaran ng hotel, kailangan naming imbitahan ang pulis para resolbahin ang isyong ito. Ang paggamit ng premium service ng walang kakayahang magbayad ay maaaring maituring na pandaraya. Umaasa kaming makipagtulungan kayo. Ang dalawang salitang pulis at pandaraya ay tulad ng 2 timba ng malamig na tubig na itinubo sa mukha ng ina at anak. Nagising si Doña Carmen mula sa pagkahimatay, ang takot ay nagsimulang kumain sa kanya. Mahuli ng pulis, mapunta sa balita dahil sa pandaraya ang nakakagulat na imahe na iyon ay mas masama pa sa kamatayan para sa isang taong namumuhay sa pagmamalaki. Nanginig siya ng buo, ang mga labi ay tuyot na nagngangalawang hindi maayos. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay wala ng kayabangan, may pagsusumamo lamang na kaawa-awa. Si Daniel ay nag-iikot sa loob ng sala, walang tigil ang banggit ng aking pangalan, ngunit hindi siya lumapit sa akin. Nang makita ni Andres si Daniel na tumatawag ng walang pag-asa, lumapit siya ng muli. Madam, Daniel, may panahon na lang tayo. Kung hindi kayo kayang magbayad, susundin namin ang proseso. Ang asawa ni Daniel, si Carla, ay opisyal na ipinaalam sa amin na wala siyang kaugnayan at wala na siyang responsibilidad sa bayarin ng handaang ito. Kayo ang nag-organisa at kayo ang responsable. Matagal na ang paghihintay. Ang sitwasyon ay tulad ng 1,001 kilo na nakabigti sa isang manipis na sinuli, Jong. Napilitan sila sa dulo ng daan na walang daan papalabas. Si Doña Carmen, mula sa isang marangyang reyna ngayon, ay isang kaawa-awang babaeng nasa katandaan.
Ang mga kamay ay nanginginig, ang mukha ay walang maliwanag. Si Daniel ay tulad ng isang nawalan ng kaluluwa, nagbibigay ng sigawan sa sala, walang tigil ang ibabaw ng aking pangalan, ngunit hindi siya lumapit sa akin. Nagtayo nila ng kanilang sariling bitag sa pamamagitan ng kanilang sariling kasakiman at pagmamalaki, at ngayon ay kailangan nilang harapin ang kabayaran. Sa desperasyon, sumigaw si Daniel sa buong lobby. Nagtatanong sa bawat empleyado kung nakita nila ako. Umaasa siyang mahanap ako sa isang sulok para makapagmakaawa ng huling beses. Isang batang empleyado na malamang ay nakilala ako nang bumaba kasama ang aking mga magulang ay nagturo sa kanya. Po, parang nakita ko kanina ang ma'am ninyo na kasama ang dalawang matandang bisita paakyat sa VIP elevator patungo sa presidential suite sa ika-45 palapag. Hindi pa sila bumaba. Parang, sa pagkarinig nito, si Daniel ay parang nakahawak sa huling buhay. Walang pag-iisip, mabilis niyang hinawakan ang bisig ng kanyang inang umiiyak ng malakas. Nanay, sumunod ka sa akin, alam ko na kung nasaan siya. Siya lamang ang makakatulong sa atin. 2 mao at anak, isa ay nangalay, isa ay puno ng lakas ng isang hayop na napilitan naglusob patungo sa VIP elevator area, binaliwala ang pagpigil ng security team. Lumayo kayo, puntahan ko ang asawa ko. Itinaboy ni Daniel ang mga seguridad nang walang ingat. Ang kanyang duwag na ugali ng napilitan ay naging katapangan. Pinindot nila ang elevator pataas sa ika-45 palapag. Nang bumukas ang pintuan, nakita nila ako. Hindi ako nasa loob ng silid. Lumabas na kami ng aking mga magulang nang matagal na. Nakaupo ang aking ama't ina sa maluho na sofa sa waiting area, matahimik na umiinom ng tsaa, habang nakatayo ako malapit sa malaking salaming bintana, hawak ang isang baso ng pulang alak. Walang mabilis na inuusisa ang lungsod sa gabi. Tila alam ko nang maakyat sila rito, at naghihintay ako sa kanila. Ang palabas ay hindi magtatapos kung walang huling harapang eksena. Lumukso si Daniel patungo sa harap ko, humihinga ng mabilis, ang mukha ay pawisan. Carla, nandito ka pala. Anong ginagawa mo? Bumaba ka na para magbayad. Hanggang kailan ka magpapalabas ng eksena? Sumugod din si Doña Carmen na nagsisunod, at pagkakita sa akin ay sumigaw siya. Ang mga bastos na salitang lagi niyang ginagamit sa akin noon ay muling bumuhos. Ikaw, nandito ka pa rin na umiinom ng alak? Alam ba niya na malapit nang idalhin ng pulis ang bahay namin sa himpilan? Ikaw ba ang may bahay na hindi marunong magmahal sa pamilya ng asawa? Tarantado, hindi ko sila sagot ng agad. Marahang humigop ako ng alak, naramdaman ang mapait ngunit tamis na lasa nito na kumakalat sa aking bibig, lasa ng kalayaan. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumingon. Ang aking mga mata ay malamig tulad ng yelo, binuksan ang bawat isa sa kanila mula sa duwag na asawa hanggang sa lason na biyenang babae. Nagpapalabas ng eksena, nananakit sa pamilya ng asawa, bahagya akong ngumiti, isang ngiting mapang-uyam hanggang sa pinakabukas. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Daniel sa akin. Tiyak ba ninyong ako ang nananakit sa pamilya ng asawa? O kayo ang nagsasanay na sirain ang inyong sarili? Nang nakatayo kayo sa ibaba, sa harap ng napakaraming tao, pinahiya ninyo ang aking mga magulang, inusisa sila parang mga hayop. Naisip ba ninyo ang araw na ito? Nahinto si Doña Carmen, ang mukha ay nagsiga. Hindi ko binigyan siya ng pagkakataon na magsalita. Lumingon ako kay Daniel, ang aking tingin ay tumalab sa kanyang kaluluwa. At kayo, ang asawa ko, ang lalaking nangako na poprotektahan ako habang buhay, nasaan kayo ng sandaling iyon? Lumabas din kayo ngunit hindi para ipagtanggol ang mga magulang ng iyong asawa, kundi para sabihin sa akin na iuwi sila para hindi masira ang kasiyahan. Naisip ba ninyo ang kahihinatnan ng inyong kawalan ng malasakit at kaduwagan? Ganap na natahimik ang mag-ina. Ang aking mga magulang ay nakaupong malayo, tahimik na nakakita ng lahat. Sa kanilang mga mata ay walang kasiyahan, sa kapahamakan ng iba, mayroon lamang lungkot para sa kanilang anak na babae. Humakbang ako ng isa pa patungo kay Daniel. Ang boses ko ay bumaba ngunit matalas. Bawat salita ay tulad ng bato na itinatapon sa tahimik na lawa.
At nakakatawa ang inyong kaguluhan dahil sa isang handaan na binayaran ng aking sariling pera. Sa isang hotel na hindi kayo karapat-dapat na pumasok, nakikita ba ninyo ang inyong sariling kakatwa? Ang aking mga salita ay tulad ng mga sibat na tumusok sa kanilang huling natitirang kayabangan. Ang eksena ng harapan sa may pintuan ng elevator sa gitna ng karangyaan ng presidential floor at ang kahirapan ng dalawang mapagmataas na tao, itinulak ang palabas sa huling mataas na punto. Isang mataas na punto na walang daan pabalik. Sa harap ng aking malamig na tingin at matalas na salita, si Daniel ay ganap na bumagsak. Ang dating kagahasang nilikha mula sa takot at katapangan ay nawala. Sa halip ay pananatiling takot at ganap na kawalan ng pag-asa. Alam niya na natalo na siya. Nawala niya ako. Nawala ang aking paggalang at pinakamahalaga, nawala ang kanyang pinansyal na buhay-buhay na sinandalan ng matagal. Nang walang pag-aatubili sa isang galaw ng isang taong mahina, lumuhod siya ng buo sa malamig na sahig ng marble. Ang dalawang kamay ay kumayakap sa aking paa, umiiyak ng kaawa-awa. Carla, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Alam ko na ang aking kasalanan, duwag at hangal ako. Patawarin mo ako ngayon, iligtas mo ang dangal ng aking pamilya. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pakiusap. Ang kanyang mga kahilingan ay tumakas sa katahimikang espasyo, napakaawa at napakahiyang pakinggan. Isang mataas at bihasang lalaki na ngayon ay nakayukod sa paanan ng isang babae, hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa pera at kayabangan. Si Doña Carmen na nakita ang minamahal na anak lalaki, ang kanyang tanging pagmamalaki na lumuhod ng mamakaawa sa may bahay niya, ay sa wakas ay hindi na makatiis. Ang balat ng kayabangan na buong buhay niyang itinayo ay nabali sa piraso-piraso. Natitisod siyang lumapit, ang mukha ay basa sa luha, ang boses ay hindi na marunong manakot, may panghihingi lamang. Lumingon siya sa aking mga magulang, ang mga taong ilang oras pa lamang ay walang awa niyang nilait. Yumukod siya ng mahirap at nakakahiya. Isang yuko na pinipilit at puno ng kahihiyan. Mga magulang, patawarin ninyo ako. Matanda na ako, nagkamali ng pagsasalita. Pakiusap sabihin ninyo sa inyong anak na patawarin ang aming pamilya ngayon. Para sa taon ng aming pagkakilala, tumawa ako. Isang tawa ng kapaitan na tumakas mula sa aking bibig ng maingay at tuyo. Ang tawang iyon ay nagulat sa mag-ina. Yumukod ako para makita ng diretsyo ang mga mata ni Daniel, pagkatapos ay tumigil sa pananaw ni Doña Carmen. Ang aking tingin ay walang habag, may pang-uyam lamang. Nakakatawa. Sa ganitong kalagayan na, ngayon pa lang naalala ninyo na ang aking mga magulang ay inyong mga biyenan. Sa ganitong kalagayan, ngayon pa lang natutunan ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Nanay, hindi ba masyadong huli na ang ganitong pag-aayos? Makakaalis ba ang inyong paghingi ng tawad ng sakit at kahihiyang pinagdaanan ng aking ama at ina? Inalis ko ang kamay ni Daniel mula sa aking paa, humakbang pabalik ng isa, nagtago ng ligtas na distansya na parabang natatakot na mahawa ng kanyang kaduwagan. Tumingin ako sa kanya, umuulit ng buo at eksakto ng mga salitang sinabi niya sa aking mga magulang kanina. Ang aking boses ay panatag ngunit may kakayahang manusok. Nanay, kanina sinabi ninyo sa aking ama at ina ang ganitong bagay. May limitasyon ang pagkain. Umuwi na kayo. Tama iyan. May limitasyon ang pagkain, kaya may limitasyon din ang pera at pagpapatawad ng tao. Ang kumain ay kanya ang nagbayad, ang nasiyahan ay kanya ang nagtiis, ang nagkamali ay kanya ang nagdadala ng kahihinatnan, iyan ang katarungan. Iniutos ninyo ang pinakamahal na mga bote ng alak, nagmalaki ng kayamanan ng pamilya ninyo, kaya ngayon asikasuhin ninyo ang sarili ninyo, hanggang sa katapusan hindi ako magbabayad ng kahit isang sentimo pa. Pagkatapos, hindi ko na sila tiningnan. Lumingon ako sa aking mga magulang, ang boses ko ay naging malambot. Tatay, nanay, umuwi na tayo. Wala na tayong kaugnayan dito. Ibinaba na ng kurtina. Inakay ko ang aking ama't ina para tumayo at tuwid na lumakad patungo sa elevator.
binalewala ang pagsigaw at pagsusumamo ng mag-ina sa likod. Ang pintuan ng elevator ay dahan-dahang nagsara, inilalarawan ang kaawa-awang imahe nila at naghihiwalay ng dalawang mundo. Isa ay ang kapayapaang muling natagpuan at dignidad, isa ay ang kahihiyan at malupit na kahihinatnan ng pagmamalaki. Sa pagkabigla, sila ay ganap na nawala. Si Andres na matiyagang nasaksihan ang buong palabas mula simula hanggang katapusan ay lumapit ng muli. Propesyonal pa rin ang kanyang mukha, ngunit wala na sa kanyang boses ang kahit kaunting pagiging magiliw, tanda lamang ng katatagan ng isang taong nagtatupad ng tungkulin. Nagbigay ng senyas si Andres sa dalawang mataas na security guard na agad na lumapit at tumayo sa magkabilang panig ng pamilya, lumikha ng hindi nakikitang presyon. Madam, Daniel, huli na ng gabi, hindi na kami makapaghihintay pa. Kung hindi kayo maaaring magbayad ngayon, ayon sa patakaran ng hotel, kailangan naming humiling ng tulong mula sa mga autoridad para resolbahin ito. Ang paggamit ng premium na serbisyo ng walang kakayahang magbayad ay maaaring hatol sa kasong pandaraya. Umaasa kaming makipagtulungan kayo. Si Doña Carmen mula sa isang marangyang reyna ng ilusyon ngayon ay isang kaawa-awang babaeng nasa katandaan, walang ibang kasuotan na trang-trangan, ang mga kamay ay nanginginig. Ang magandang pulang baro ay nakakulay na, ang perlas na kuwintas sa leeg ay parabang nagsisinok ng kanyang hininga. Walang ibang paraan, si Doña Carmen ay kailangan pang gawin ang isang bagay na hindi niya naisip sa buong buhay niya, umutang ng kahiyahiya. Ang makabagong telepono na lagi niyang hawak para ipakita ay naging kasangkapan ng kahihiyan. Nanginig siyang pumindot ng numero ng bawat kaibigan, sa mataas na lipunan ang mga taong kasama niyang kumain at nagkasama ng ilang oras lamang. Unang tinawagan niya si Tita Belen, ang pinakamatandang kaibigan niya, ang taong lagi niyang inaanyayahan sa lahat ng pagtitipon bilang pantulong sa pagpapakita ng kanyang kayamanan. Alo, Tita Belen, Madam Carmen ito. May urgent na bagay. Makakatanggap ba kayo ng ilang daang libo pang hiniram? Ibabalik ko bukas agad. Sa kabilang linya, tawa ang Tita Belen, ang boses ay puno ng panlalait, walang natamis. Naku, Madam Carmen, binibiro ba ninyo ako? May libu-libong dolyar na sahod ang inyong anak, nagbabayad ng mansyon ng handaan, bakit manghihiram pa sa akin? Wala akong pera, hawak ng asawa ko ang lahat. At narinig ko na ang totoo, ang lahat ng gastos ay si Carla ang nagbayad. Bakit hindi siya magbayad para sa inyo? Sige na, abala ako. Pagkatapos ay ang ikalawa, ikatlo, ikaapat, lahat ng resulta ay pareho. Ang mga kaibigan nakakakain pa lamang at nagsasawa sa selebrasyon ay naglabas na ng lahat ng dahilan para tanggihan. Isa ay nagsabi na hawak ng asawa ang pera. Isa pa ay nagsabi na namuhunan sa lupa at walang natira. May isa pa na harap-harapang nanlait. Akala ko mahuhusay ang inyong anak Bakit kailangan ng inang manghiram ng pera sa gitna ng gabi? Susunod na beses na mag-organisa ng handaan, siguruhin muna ninyo na may pera kayo. Bawat tawag ay isang pagkakataon para mapunit ang huli nilang dignidad. Napansin niya na ang mga ugnayan na ipinagmalaki niya noon ay itinayo lamang sa panloloko at pagsasamantala. Nang kailangan pa niya sila, mabilis silang lumayo. Walang makautang, napilitan si Doña Carmen na gamitin ang huling kakayahan, nakiusap siya sa manager na payagan siyang mag-alok ng mga ari-arian. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mabigat na ginto sa leeg, ang mga hikaw na perlas, at ang brilyanteng sing-sing na lagi niyang sinasabi na branded na dala mula Pransya. Lahat ng alahas na ginamit niya para palamutian ang kanyang maling karangyaan ay kailangan na niyang ibigay para bayaran ang utang, tulad ng isang peacock na nakalbo ng lahat ng balahibo. Nagdala ang mga empleyado ng timbang at brilyante tester. Sinuri at tinasa nila ito sa harap ng mga nagmamasid. Ang lahat ng alahas ay pinakahalaga lamang ng mahigit 100,000 piso, parang patak sa karagatan kumpara sa 500,000 piso na bayarin. Sa wakas, kailangan niyang magsulat ng promissory note na banggit ang buong pangalan, numero ng ID, address ng tahanan,
Nangako na magbabalik ng buo sa loob ng 24 na oras o haharapin ang buong responsibilidad sa batas. Kasama ang papel ng utang sa kamay, walang suot na alahas, ang buhok na dating nakasuot ay ngayon ay gulong-gulo, at mga tingin ng paghamak ng lahat ng tao, saka lang siya pinayagang umuwi. Sa gabing iyon, hindi lamang siya nawalan ng pera, nawalan siya ng pinakamahalaga sa kanya, ang kayabangan. Mula sa isang reyna ng ilusyon, naging isang may utang, nakahiya-hiya sa katotohanan. Dinala ko ang aking mga magulang sa aking sariling kondominium na mataas ang palapag, isang lugar na hindi kailanman nakilala ng mag-ina. Ito ay ari-arian na binili ko ng aking sariling pera bago pa ako nagpakasal, isang ligtas na kanlungan, ang aking sariling mundo kung saan walang paghatol, walang paghamak. Nasa ika-28 palapag ng gusali malapit sa ilog ang kondominium, may malawak na balkonahe na nakatingin sa buong lungsod sa gabi. Personal kong dinisenyohan ang bawat detalye ng loob, ginawa itong mainit, maayos at puno ng sining ganap na naiiba sa lumang kondominium ng pamilya ni Daniel na maalikabok at laging nakakaalipin. Pagpasok ng aking mga magulang, hindi sila makapaniwala. Sa pagkakita ng maayos at malinis na tahanan ng kanilang anak, sila ay natuwa at nalungkot sabay. Lumigid ang aking nanay sa paligid ng tahanan, hinipo ang malambot na sofa, tinanaw ang makabagong kusina na may lahat ng kagamitan. Pagkatapos ay umupo siya, hinawakan ang aking kamay, ang boses ay nanghihinaling ng hihinayang, "Mayroon ka palang ganito kalinis na tirahan, bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit pa kailangan mong magsimot sa ibang bahay? Napakapangit mo, Carla, pinahirapan mo ang iyong sarili sa loob ng maraming taon." Ngumiti lamang ako, isang ngiti na nagpawalang saysay ng lahat ng pasanin. Naghanda ako ng mainit na chamomile tea para sa aking ama at ina para makapagpahinga pagkatapos ng mahaba at magulong araw. Mula sa sandaling iyon, hindi na kailanman magtatago ng kahit ano para sa kanila. Magiging ako ng buong buo at gagamitin ang aking kakayahan para pangalagaan sila. Gabi na mahigit 1:00 ng madaling araw. Nang natutulog na ang aking ama't ina, nang mahimbing sa sala, narinig ko ang mahinang at pag-aatubiling pagtunog ng doorbell. Alam ko kung sino iyon. Tumingin ako sa peephole, si Daniel ay nakatayo roon, nag-iisa, parang bangkay, tila nadaanan siya ng bagyo. Ang buhok na laging binalay ng maingat ay gulo na, ang damit ay gusot, ang mga mata ay namamaga at pula. Huminga ako ng malalim, pinagsikapang panatilihing tahimik ang aking puso, pagkatapos ay binuksan ang pintuan. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa loob ng kondominium, ang mga mata ay komplikado, may sisi, may kahilingan, at halo ng pagkagulat at kaunting inggit. "Carla, sa iyo pala ito? Bakit hindi ko kailanman nalaman?" Hindi ko sinagot ang tanong. Ang tanong na iyon ay sobrang walang katuturan na. Bahagya ko lang siya pinagliwanagang makita ang mga maleta na buo at maayos na nakalagay sa harap ng pintuan. Lahat ng kanyang gamit-damit, sapatos, mga personal na ari-arian ay inilipat ko na mula sa lumang bahay. Walang kulang, walang natirang kahit isa. Gusto ko ng isang ganap at malinis na paghihiwalay. "Anong ito? Anong gagawin mo?" Umuutal siya. Ang boses ay nanginginig, tunay na takot ang makikita sa kanyang mga mata. Pumasok ako at kinuha ang isang tumpok ng papel mula sa mesa, malamig na inilagay sa kanyang kamay. "Kasulatan ng diborsyo, handa na ang aking pirma. Pumirma ka na rin, dito tayo magtatapos." Ang dating aming bahay ay ari-arian mula sa kasal, kahit pera ko ang karamihan, hindi ko na kailangan. Para ito, sa huli naming pagmamahal, at para sa iyo at sa iyong ina na maiuwi. "Ang iyong mga gamit ay nandito na, dalhin mo na." Nagulat si Daniel sa kasulatan, pagkatapos ay sa akin, hindi makakapaiwala sa nangyayari. Itinatapon niya ang papel sa sahig at sumigaw. Ang desperasyon ay naging galit. "Bakit? Bakit ganito ang pakikitungo mo sa akin? Para lang sa isang maliit na insidente, magdidiborsyo ka na? Ang 5 taon ng ating pagmamahal, itatapon mo lahat? Mayroon kang pera, may sariling tahanan, at itinago mo sa akin, sa aming pamilya. Tiniis mo bang panoorin ang pagkahiyang aming pinasan? Maliit na insidente." Tumatawa ako ng mapait.
Tumakas ang tawa mula sa aking bibig na puno ng kapaitan at paghamak. Pinahiya ang aking mga magulang, pinaalis ng parang hayop para sa inyo ay maliit na insidente iyon. Tahimik kang nanonood habang sinasaktan ng iyong asawa at tinatapak-tapak ang pamilya ng iyong asawa, para sa inyo ay maliit na insidente iyon. Namumuhay ka sa aking pera, ginamit ang aking pera para lumikha ng pekeng imahe na nanlinlang pa sa sarili mong ina, para sa inyo ay maliit na insidente iyon. Daniel, hindi ka nagkamali dahil mahirap ka. Nagkamali ka dahil mahirap ka at walang ambisyon na sumulong, duwag pa at sinungaling. Hinayaan mong sirain ng iyong ina at ng kanyang hangal na pagmamalaki ang aming pag-aasawa. Ang pera ko iyon. Wala akong obligasyong mag-ulat sa iyo, lalo na nang ikaw at ang iyong pamilya ay ituring lang ako na ATM machine, tapos na ang lahat. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita pa. Itinuro ko ang mga maleta, pagkatapos ay ang pintuan. Tumingin siya sa akin, alam niya na lahat ng salita ngayon ay walang saysay. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa galit patungong kahilingan, pagkatapos ay sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang binulungan ang kasulatan ng diborsyo. Pagkatapos ay isa-isang hinila ang mga maleta palabas ng pintuan. Ang bawat hakbang ay mabigat tulad ng tingga. Sinapak ko ang pintuan. Kinandado ito, binaliwala ang kalansing ng kanyang mga maleta na lumalayo sa pasilyo. Sumiksik ang aking likod sa pintuan, dahan-dahang dumausdos pababa sa malamig na sahig. Ang luha ay nagsimulang dumating ngayon. Umiyak ako hindi dahil sa pag-miss sa lalaking iyon, kundi dahil sa aking sarili. Para sa 5 taon ng kabataang nasayang, para sa sakripisyo at pagtitiis na hindi nakatuon sa tamang lugar. Ngunit pagkatapos ng mga luhang iyon ay isang napakalaking kagaanan, isang lumang kabanata ng aking buhay, isang kabanatang puno ng kasinungalingan at pinsala ay opisyal na sarado na. Pinalaya ko ang aking sarili. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamaitim na seksyon ng buhay ni Daniel at ng kanyang pamilya. Wala na akong kasama para maging walang katapusang ATM machine. Ang kanilang buhay ay bumagsak ng walang tigil, tulad ng isang mahal na sasakyan na nawalan ng preno, na tumilapon sa bangin ng karukhahan at kahihiyan. Ang utang na mahigit 500,000 sa Imperial Hotel, matapos ibawas ang halaga ng kaunting alahas na sadya kong iniwan, ay nanatiling isang napakalaking bilang na tila napakalaking bato sa balikat na hindi kailanman nakaranas ng pagdadala ng anumang pasanin. Ang 24 na oras na itinakda ng hotel ay lumipas nang walang kakayahang bayaran. Ang Imperial Hotel, sa profesionalismo at katatagan ng isang 5-star brand, ay hindi nagbigay ng kahit karagdagang oras. Nag-file sila ng reklamo sa hukuman, hinihiling sa pamilya ni Doña Carmen na bayaran ang buong utang kasama ang multa ng interest sa paglabag sa pangako ng pagbabayad. Ang papel ng pagpatawag ng hukuman ay naipadala ng personal sa kanilang tahanan, hindi sa isang seladong sulat, kundi sa harap ng ilang mausisang kapitbahay. Si Doña Carmen, pagkatapos ng nakakahiyang gabi sa hotel at pagkabigla sa totoo tungkol sa kanyang anak, ay hindi na lumabas ng bahay. Ang mga kaibigan sa mataas na lipunan na dating madalas na nagtitipon sa tsaa at baraha ay walang kahit isang tumawag para magalaga. Ang balita tungkol sa pagtalikod ng bayad sa 5-star hotel, isang kakataasang bagay, ay mabilis na kumalat sa kanilang lupon tulad ng apoy. Kahit saan pumunta si Doña Carmen, kahit sa palengke lang malapit sa bahay, may mga bumubulong at nagtatudluan. Hindi niya kayang tiisin ang napakalaking presyon. Ibinuhos niya ang lahat ng kasalanan sa ulo ni Daniel. Ikaw, lahat ay dahil sa iyo. Walang kakayahan, nakasandal sa asawa, pero ipinagmamalaki pa. Ngayon, ganito na ang nangyari, walang na makita-kita ko sa mukha ng sinuman. Lumabas ka at kumita para mabayaran ang utang. Ang tahanan nila ay walang araw na tahimik, lagi itong nanlalamon sa sigawan, sisihin at pagpupuna sa isa't isa. Si Daniel, matapos mapaalis ko siya ng walang awa, ay kailangang bumalik sa pananatili kasama ang kanyang mga magulang sa lumang kondominium. Ang lumang silid niya dati ay kaharian ng isang batang prinsipe,
ay ngayon ay maliit at magulo, hindi maaaring ikumpara sa komportableng buhay na siya ay mayroong panahon na kasama ako. Kailangan niyang humingi sa lahat ng panig para umutang at makapagbayad ng utang. Pumunta siya sa kumpanya, walang hiya, na humiling sa mga kasamahan na dati ay ninanasap niya, ngunit walang gustong magpautang sa isang taong hindi mapagkatiwalaan at may iskandalo. Naghanap siya ng mga kamag-anak, ang mga taong dating tinanggap ng mga papuri mula sa mag-ina, ngunit tumanggi rin sila at minuralan pa siya para sa kabalbalan. Sa wakas, napilitan siya sa desperasyon, binaltak ng mga pananaw ng pag-uusig ng ina niya at ng patuloy na mga tawag ng humingi ng utang. Nalapitan ang mga nagpapautang na may mataas na interes, ang mga organisasyong may madilim na background, at doon nagsimulang lumubog ang kanyang sarili ng mas malalim sa butas ng utang. Ang mahirap na pamumuhay, presyon ng utang mula sa hotel at sa mga may mataas na interes, kasama ang pang-araw-araw na pang-uusig ng ina, nagbago ang dating binalay at maayos na lalaki sa isang tigasang figura. Nagsimula siyang uminom, madalas na umuwi na lasing, pabayaan ang trabaho, pumunta sa opisina ng gusot at pagod. Ang kahusayan sa trabaho ay lubhang bumaba. Ang balita tungkol sa insidente sa hotel ay nakarating sa management. Sa wakas ang hindi maiiwasang nangyari. Siya ay tinanggal sa trabaho dahil sa hindi pagtugon sa mga pangangailangan ng trabaho at pinsala sa reputasyon ng kumpanya. Mula sa isang peking senior manager, naging isang tunay na walang trabaho, walang kahit isang mapagkukunan ng kita. Si Doña Carmen naman, ang kayabangan na napintasan, ay ginawa siyang isang mapait at mapagmasid na babae. Wala na siyang pag-iisip para sa pananamit, para sa spa, para sa pagtitipon at pagmamalaki sa mga kaibigan. Ang bawat araw niya ay lumipas sa pagkabahala, takot sa mga tawag ng humingi ng utang at pag-aalab. Kinamumuhi niya ako, ang babae na naglantad sa tunay na mukha ng kanilang pamilya. Kinamumuhi rin niya ang aking mga magulang, ang mga taong sinisi niya na nagturo ng kabastusan sa kanilang anak, at kinamumuhi niya ang kanyang sariling anak, si Mang Efren. Nakita ang mga gumuho, walang pera, anak na walang trabaho, ay nagsimulang magalit sa asawa at anak. Lahat ay sa iyo, pinalaki mo ng sobra. Ngayon ay bukas na ang mata, palaganap ng mga mang-aasa. Ang ating pamilya itinayo sa peke, kayabangan at pagsasamantala, sa wakas ay gumuho mula sa loob para makakuha ng pera para mabayaran ang utang sa hotel at sa mga may mataas na interes na nagbabanta na punta sa bahay. Wala silang ibang pagpipilian. Napilitan silang ibenta ang lumang kondominium, ang tirahan na sila ay matagal na nanirahan, ang lugar na naglalaman ng kaunting alaala ng isang pamilya. Pagkatapos ng pagbabayad ng lahat ng utang, maliit na lang ang natira. Kailangan nilang lumipat sa isang maliit at madilim na inuupahang bahay sa isang mahirap na lugar, isang lugar na dati ay nakikita lamang nila sa telebisyon. Mula sa isang pamilyang laging nag-aangkin na sila ay middle class, may edukasyon at may dignidad, sila ay nahulog sa pinakamababa ng lipunan. Masyadong mahal ang naging kabayaran para sa kanilang ginawa. Iyon ang karma, isang makatarungan, malinaw at hindi maiiwasang parusa para sa walang utang na loob, kalupitan at pamumuhay sa pamamagitan ng pandaraya. Kusang loob nilang winasak ang kanilang sariling kaligayahan, dangal at kinabukasan. Habang ang kanilang pamilya ay nalulunod sa dilim ng sigawan, utang at kawalan ng pag-asa, ang aking buhay naman ay nagsimula ng isang bagong kabanata na puno ng liwanag at pag-asa. Natapos ko ang proseso ng diborsyo ng mabilis at maayos. Si Daniel ay walang pinigilan o hinihingi. Malamang ay pagod na rin siya at walang ibang maipanggapit. Ang bahay na dati naming tinitirhan matapos nilang ibenta para bayaran ang utang ay hindi ko rin pinag-alala. Para sa akin, ito ay isang lugar lamang na puno ng malungkot na alaala. Pagkatapos na maayos ang lahat, pagkatapos na maputol ang lahat ng ugnayang ito, sa nakaraan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang nais. Inaanyayahan ko ang aking ama't ina na manirahan kasama ko sa aking mataas na condominium. Sa una,
nag-aatubili pa sila nangangamba na maging abala sa aking buhay at trabaho, nangangamba na hindi masanay sa maingay na buhay sa lungsod. Ngunit matatag kong sinabi, "Tatay, nanay, nagod na kayo ng buong buhay para sa akin. Mula ngayon, hayaan ninyo ako na alagaan kayo. Ang kaligayahan ko ngayon ay hindi kung magkano ang aking kinita, ang aking kaligayahan ay ang makita kayong malusog at masaya araw-araw. Nais ko silang bayaran ng lahat na personal na magluto para sa kanila ng masusustansyang pagkain, dalhin sila sa mga lugar na hindi pa nila naabot para hindi na sila mararamdaman ng kahit kaunting kawalan o paghamak. Ang pagkakita sa aking ama at ina na dahan-dahang nasanay sa bagong buhay, ang aking ama ay sumali sa chess club ng condominium. Ang aking ina ay may mga bagong kaibigan sa yoga club. Ang dalawa ay mukhang mas malusog at masaya kaysa noon. Naramdaman ko na iyon ang pinakamalaking kaligayahan at pinakadakilang nagawa sa aking buhay. Bumalik rin ako sa aking trabaho bilang arkitekto ng may buong puso at lakas. Hindi na kailangang itago ang aking talento, hindi na nangangamba na mainggit o mapuna ng iba. Ang aking talento ay naibukas ng buo at ganap. Hindi ako bumalik sa lumang kumpanya, nagpasya akong magtatag ng sariling design firm at pinangalan ng Carla Home. Sa aking mga karanasan at ugnayan na naipundar na, kasabay ng walang tigil na pagsisikap at natatanging mga ideya, ang aking kumpanya ay mabilis na lumikha ng pangalan sa industriya. Ang mga proyektong aking dinisenyo, mula sa maliliit na kondominium hanggang sa malalaking bahay, ay laging pinuri sa pagiging maingat, malikhaing disenyo at mataas na pagiging kapaki-pakinabang. Nahanap ko muli ang aking pagmamahal sa trabaho. Nahanap ko muli ang aking sarili sa trabahong aking minamahal. Hindi lamang ako, isang babaeng pinansyal na malaya-malaya rin ako sa isipan at pag-iisip. Natutunan ko ang isang napakamalalim na aral. Ang bulag na sakripisyo at mabuting kalooban na hindi nakatuon sa tamang lugar ay hindi kailanman kikilalanin. Sa kabaligtaran, lumilikha lamang ito ng mga walang utang na loob, mga parasito at nagdudulot ng pinsala sa iyong sarili. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang sakripisyo para sa pamilya ng asawa, ni sa dami ng kanyang tinitiis. Ang kanyang halaga ay nakasalalay sa pagmamahal at pagpoprotekta sa kanyang sarili at pinakamahalaga sa pagpoprotekta sa mga taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang dignidad ng mga nagbigay sa atin ng buhay ay sagrado at hindi maaaring lapastanganin. Kahit sino, kahit ang iyong asawa na humamak sa dignidad ng iyong mga magulang, ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad at hindi karapat-dapat na magkaroon ng espasyo sa iyong buhay. Isang hapon sa katapusan ng linggo, kasama ang aking ama at ina, naglakad kami sa parke malapit sa bahay. Ang gintong liwanag ng araw ay bumuhos sa berdeng damuhan, ang hangin ay sariwang kalinis at kapayapaan. Sa pagkakita sa mapayapa at masayang ngiti sa mukha ng dalawang tao habang naglalaro ang aking ama ng chess kasama ang ibang matatanda sa parke, ang aking puso ay nag-init ng labis. Nakaraan na ako sa bagyo, nadapa at nasaktan, ngunit hindi ako natumba. Tumayo ako ng mas malakas at nahanap ang sariling kalangitan. Isang kalangitan ng kalayaan, dignidad at tunay na kaligayahan. Sa harap ko, ang langit ay malinaw pa at alam ko na ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang ngayon. Hindi na ako nangangailangan ng lalaki para protektahan ako dahil naging isang matibay na puno na ako na may kakayahang maprotektahan ang aking sarili at ang mga taong mahal ko sa buhay. At naniniwala akong sa labas ng mundo, may isang lalaking may sapat na lakas at kabutihan, isang lalaking magmamahal sa akin dahil sa aking sariling pagkatao, dahil sa aking talento at kalayaan, at hindi dahil sa mga bagay na maibibigay ko sa kanya. Ngunit kahit maging o hindi ang taong iyon, mabubuhay pa rin ako ng maningning at buo ayon sa sariling paraan. Kababasa namin ng isang matinding paglalakbay ng emosyon, isang kwentong napakahigpit mula sa unang sandali ng napaka-di makatarungang pangyayari sa pamamagitan ng pinakamataas na punto ng pagguho,
at sa wakas ay bumukas sa isang katapusang puno ng liwanag ng pagkagising, ang pagpapahalaga sa sarili at ang makatarungang batas ng sansinukob. Ang kwento tungkol kay Carla Reyes, ang asawang lalaki na duwag na si Daniel Cruz, ang mapagmataas na biyenang babae na si Doña Carmen, at ang larawan ng dalawang magulang na nakatayo ng walang lakas sa harap ng hotel ay hindi lamang isang maliit na kwento ng pamilya. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng libu-libong pagtatanggol ng uri, maling pangarap at pagnanasa na nagwawasak ng pundasyon ng pamilya. Ang pinakamahalagang aral na ating natutuhan ay ito. Ang tunay na kagandahan ay hindi lumalabas mula sa mga branded na bag o peking pamagat sa trabaho. Ito ay lumalabas mula sa paraan ng ating pakikitungo sa iba, mula sa ating mapagbigay na puso at paggalang sa mga taong mas mahina kaysa sa atin. Nang tiyakin ng biyenang babae na paalisin ang mga magsasaka na magulang ni Carla, naisip niya na itataas niya ang kanyang sariling katayuan. Ngunit sa katunayan, ginawa niya ang kanyang sarili na pinakamahirap sa lahat sa bagay ng pagkatao. Sa ating buhay, mayroon ding mga pagkakataon na walang kamalayan o may sadyang ginagawa natin ang maling paghatol sa ibang tao batay sa mga panlabas na bagay at nagdudulot ng pinsala sa walang kasalanang tao. Ang aral na gagamitin sa totoong buhay ay ito: laging panatilihing malamig ang ulo at mainit ang puso. Matutong tumingin sa kabila ng material na balot para igalang ang mga tunay na halaga. Huwag kailanman, para sa peking kayabangan o mga tingin ng iba, tumalikod sa iyong pinanggalingan at tanggihan ang mga taong nagmahal sa iyo ng walang kondisyon. Ang kayamanan sa pera ay maaaring mawala pagkatapos ng isang gabi, tulad ng eksaktong paraan na ang bayarin na 500,000 piso ay nagtulak sa mag-ina sa bangin. Ngunit ang kayamanan ng pagmamahal sa kapwa-tao, dignidad at pagkatao, ito ay mananatiling walang hanggan at gagawin kang taong may walang hanggang halaga. Huwag kalimutan ang aral tungkol sa duwag na si Daniel Cruz, ang lalaking nangangako ng lahat ngunit nagbibigay ng wala, ang lalaking nabubuhay sa liwanag ng kahirap na asawa ngunit hindi kinikilala ito. Ang pag-aasawa ay hindi isang entablado para sa pagkuha ng liwanag, ni hindi rin lugar para itago ang mga kakulangan sa pamamagitan ng magagandang salita. Ang isang tunay na lalaki ay hindi nangangamba o nakikidama sa tagumpay, katalinuhan ng kanyang asawa. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki niya ito, nagpapasalamat at ginagamit ang kanyang pagmamahal at lakas para pangalagaan ang kanyang asawa laban sa mga bagyo mula sa kanyang sariling pamilya. Si Carla ay kumakatawan sa pagbangon ng kababaihan na hindi tumuturing na ang kanilang lakas ay sa walang katapusang pagtitiis, kundi sa kakayahang pamahalaan ng pera at kapangyarihang tumanggi sa mga hindi karapat-dapat. Huwag isakripisyo ang iyong karera, huwag tumigil sa pag-aaral at pagsisikap para maging pinansyal na malaya. Gawin ang iyong sarili na matatag na puno na may kakayahang sumunggap ng sarili nitong sustansya, huwag gawing isang marupok na halamang nakasandal sa ibang punong kahoy. Kung ikaw ay may tunay na halaga sa sarili, matatag, at may kakayahang pamahalaan ang iyong sariling pera, palagi kang magliliwanag na may kumpiyansa at dignidad na hindi kahit sino, kahit na ang pamilya ng asawa o mga hadlang ng lipunan, ay makakahamak o magpapahirap sa iyo ng basta-basta. Ang sakripisyo at kabutihang loob ay tunay na makabuluhan at maganda lamang kapag ibinibigay sa tamang tao na nagpapahalaga dito. Para sa mga walang utang na loob, ang iyong mabuting kalooban ay parang basura na tinatapak-tapak. Matuto kang magtatag ng matibay na hangganan sa mga relasyon. Handa kang umibig ng buo, ngunit handa din na putulin ang mga nakakalason na ugnayan ng may lamig at katapatan. Ang buhay na ito ay masyadong maikling para mamuhay nang walang saysay sa kawalan ng pag-asa. Magpalakas ng loob na itapon ang mga pasaning hindi sa atin at lumikha ng isang kahariang kaligayahan kung saan ikaw ang reyna. Sa pagtatapos, ang imahe ni Carla na inakay ang kanyang ama at ina sa kanyang kondominium na puno ng liwanag para paligayahin at pangalagaan sila ng malaya
ay isang makapangyarihang mensahe tungkol sa muling pagsilang, kalayaan, at tunay na pagmamahal na maaaring abutin ng sinuman kung sila ay may tapang. Ang bawat isa sa atin ay dumadaan sa mga bagyo, natutumba at nasaktan, ngunit hindi tayo natutumba ng tuluyan. Natututo tayo, tumatayo ng mas malakas, at nahanap ang sariling langit. Ang pinakamaningning na korona ay hindi ibinibigay ng iba, ito ay tinutubig ng iyong sariling pagsisikap, katalinuhan at pagkatao. Maging matapat sa iyong pagmamahal sa iyong mga magulang, ngunit may hangganan. Matuto kang hasain ang tabak ng iyong kalayaan para protektahan ang mga nagbigay sa iyo ng buhay at protektahan ang iyong sariling puso. Mahal na mga mambabasa, umaasa ako na sa pamamagitan ng kwentong ito, ang sinumang naiipit sa isang mapaniil na pag-aasawa o sinasamantala ay makakahanap ng isang apoy ng tapang na itapon ang mga mabibigat na pasaning hindi sa kanila para mamuhay ng isang maningning, marangal at ipinagmamalaking buhay. Ang lahat ng nilalaman ng kwentong ito na inyong nabasa ay ganap na kathang-isip lamang at isang orihinal na natatanging likha na puno ng dedikasyon ng aming pangkat na ginawa para magbigay ng mga sandali ng libangan, pahinga, at nagdadala ng mga malalim na mensaheng pangkomunidad at pang-edukasyon tungkol sa buhay pamilya. Lahat ng pangalan ng mga tauhan, sistema ng mga karakter, mga lugar, mga pangalan ng kumpanya, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, at mga dramatikong detalye na lumabas sa kwentong ito ay purong produkto ng mayamang imahinasyon na inayos at ginamit ng may ganap na kathang-isip. Ang anumang pagkakatulad o pagkakaisa sa mga tunay na individual o sa mga pangyayari, bagay o kwento na naganap sa katotohanan ay ganap na hindi sinadya at hindi naglalagay ng bintang sa sinuman. Pinatutunayan namin na ang bawat balangkas ng kwento ay aming maingat na pinag-aralan, pinag-isipan, isinulat at inayos ng may buong dedikasyon. Tinitiyak ang pagiging natatangi at pagiging isa nito. Ganap na walang kahit na anong bahagi ng kwentong ito na kinopya, ginamit muli o hindi tunay. Palagi kaming nagsisikap na mahigpit na sumunod sa mga alituntunin ng komunidad at patakaran ng platform tungkol sa paggawa at pagpoprotekta ng orihinal na nilalaman. Ang aming pinakamataas na layunin ay walang iba, kundi ang magdala sa inyo mga minamahal na mambabasa ng kahangahangang karanasan sa pagbabasa, tunay na emosyon na may kasanayan na nagtatago ng malalim na aral na pang-edukasyon at pantao at nagdadagdag ng kaunting kagalakan at kapayapaan sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa inyong mapagmahal na pansin. Hanggang sa muli, paalam.